Mga naligaw na pangalan at mga pumanaw ng nasa listahan pa rin ng mga botante ang ilan sa mga lumutang na problema sa Caloocan. At live mula roon, nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, mga nawawalang pangalan o di kay mga naliligaw na pangalan sa voters list ang isa sa mga naging pangunahing problema sa Bagong Silang Elementary School sa buong maghapong botohan. Sa kabutihang palad, hindi naging problema sa pangkalahatan ang mga pumalyang automated counting machine, so ACM, sa buong lungsod. Ang dating barangay 176 na dating pinaka-populated na barangay sa buong bansa na may populasyon na mahigit 261,000 noong 2020, hinati sa 6 noong nakaraang taon sa bisa ng Republic Act 11993. At sa unang eleksyon na hati sa 6 ang barangay 176, lubutang ang problema ng mga naliligaw na pangalan ng mga botante. Pagkawala ng mga pangalan ng mga botante, lahat po ng mga datas namin from barangay 176A to F ay pinakita namin at nahahanap naman namin. Pero si Samuel nahirap makita ang nawawalang pangalan nila mag-ama kaya hindi nakaboto. May kakaibang nakita sa listahan. Wala raw po yung pangalan po namin. Pero yung mama po namin na patay na po mga 3 years, nandun pa po yung pangalan. Meron ding nawawala talaga sa listahan dahil nakadalawang sunod na eleksyon na palang hindi nakakaboto, kaya deactivated na. Sa eleksyong ito, binabantayan sa Caloocan ang tunggalian sa pagka-mayor. Kabilang sa mga matunog, si incumbent Mayor Along Malapitan at si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kandidato rin sa pagka-mayor sina Richard Cañete, Ronnie Malunes at Danny Villanueva. Tapat ang Malapitan Malonzo ang tinututukan sa pagkakongresista sa District 1, Kahayon Erice sa District 2 at unopposed o walang kalaban si Dean Asistio sa District 3. At mga kapuso, alas 7:00 na po ng gabi, magsasara na ang botohan sa mga oras na ito at sa loob ng 1 oras, ayon sa City Board of Canvassers, ay naasahan na po natin ang pagpapaskil o pagpapalabas ng mga paunang resulta dito sa LED screen sa aking likuran. Alas 8 po ng gabi naasahan mangyayari yan habang ang mga clustered precincts ay magsisimula na mag-transmit dito sa City Board of Canvassers. At sa mga susunod na oras, inaasahan ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato sa lokal na tunggalian ng mga kandidato. At yan ang latest mula sa Caloocan City. Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.